Ibinahagi ng mga magulang nang nawala ng anak noong Lapu-Lapu Day tragedy ang tulong na kanilang natanggap matapos ang trahedya. Nakiusap din sila sa grupong Filipino BC na maging totoo sa mga biktima. Ang report mula kay Rhea Santos. Doon po sa over $2 million, gusto ko lang pong malaman, may naramdaman po ba kayo? Wala talaga kaming naramdaman. I know people, it's very generous, nagbigay sila ng mga tulong para sa mga victim, but we didn't get anything from those group. Galing sa sariling bulsa ni Rodel Sico at Jonah de Guzman ang pagpapalibing sa kanilang panganay na si Jendel. Isa si Jendel sa 11 kinuha ng trahedya ng Lapu-Lapu Day noong 1 taon. We help each other, like me and my husband, and then my daughter Maydel. Like she made like a GoFunding for Jendel. So some of the money from the GoFund we use for the funeral service. Nakakuha raw sila ng $3,500 mula sa victim services. $800 naman ang nakuha nila sa Filipino BC, organizer ng Lapu-Lapu Day Block Party noong 1 taon. So that is $300 gift card grocery, 200 Compass card, and then 300 for gasoline. From Filipino BC. Yeah. So the $300 grocery, I asked for more help, but they told me that that we exceed the maximum already. Matapos ang trahedya, humingi rin daw ang ama ni Jendel ng referral mula sa Filipino BC para sa isang counselor na nakakapagsalita at nakakaintindi ng Tagalog. Tila nakalimutan na raw ito at di napagbigyan. The past few months, yes, I have, but different nationality, and then I'm not comfortable, to meet them again. And I said, no, I need someone who can speak my own language, right? So, until now, we didn't get anything. Kami na nga rin yung victim na walan. Parang mas lalo pa kami pinahihirapan sa mga tragic na pinagdadaanan namin. Kasi hindi biro mawalan ng isang anak. Mula Abril hanggang Setyembre noong 1 taon, higit $2 milyong ang nalikom na pondo ng United Way BC para sa Kapwa Strong Fund. Ayon po sa kanilang Kapwa Strong report, $451,570 ang nakalaan sa grupong Filipino BC. Ang higit $1.2 milyong na ipamahagi na sa 36 na organisasyon. Ilang beses na rin po naming sinusubukang kunin ang panig ng Filipino BC, maging ang kanilang reaksyon sa mga inilapit sa amin ng mga pamilya ng biktima. Pero hindi pa po nila kami napagbibigyan. Masakit na pa sa amin, tapos may mga taong generous na tumutulong. Tapos yung mga tulong din na yun, hindi rin nakakarating sa mga victim. Mas lalo kami nasasaktan, mas lalo kami nahihirapan. Because like a lot of times, they will say things and then it either like it never happened or they just always just say, we will do this, but no action. Our relationship with United Way is an important one. Sa pahayag ni BC Premier David E.B. Lunes, sinabi nitong nakipag-ugnayan na ang kanyang staff sa United Way BC. Mahalaga raw na maipakita kung paano ipinamahagi ang pera para na rin sa kaalaman ng mga nagbigay at sa kapakanan ng mga kailangan ng suporta na di nakatanggap. And we want to have confidence when we tap them to step into these moments that the money that is received is going to end up where it's intended to go. So we're very hopeful that we'll be able to ensure that the United Way will be able to provide the clarity that's needed here. Sa Financial Transparency Report na inilabas ng Filipino BC February 25, sinabi nilang direkta ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga apektadong pamilya at individual at patuloy daw ang alok nilang suporta at assistance, bagay na di naramdaman ng mga magulang ni Jendel. I just have a simple message for RJ Aquino actually. I just want him to be true to the community, for all the family. Just like stop pretending and then stop lying. Huwag lang silang manhid. That's it. Sana maramdaman nila yung sakit ng mga nawalan. Nananatiling bukas ang Omni News sa panig ng Filipino BC. Rhea Santos, Omni News, Surrey.